So, hindi na natin palalagpasin ha. Magsisingit lang tayo kasi deadline ngayon guys ng center line tabs. So, bale, papaliwanag ko sa inyo. Sa mga hindi alam, newbies, yung mga priority tabs natin guys, meron tayong mga tinatawag na priority tabs. Okay? Di ba pag open nyo sa site ninyo sa cloud, may makikita kayo dyan na maraming mga tab number. Ito, mga project ID, ang tawag namin dito is a tab. Ito, yung 5407, if ever kaka-open nyo lang, ito yung mga priority tab, yung mga nasa taas na yan. So, hindi kayo makaka-register or makakapul ng task sa 5391 kasi guys, ang meron na lang task ngayon is yung 5391. Etong 5407, 5405, 5404 is paubos na yan. Kung meron man kayo makukuhang task, ang tawag doon is mga pushback. Pushback task galing sa reviewer. Okay? Yun yung meaning ng mga projects natin. So, dito makikita nyo sa overall task summary, pwede nyo dyan tignan yung mga status ng mga bawat tab. Parang malabo yata kapag ulit. Diba? Dito kayo sa predict submit. Diba? 0 na. Ayan, 0. Dito sa Neighbor Connect, yung 5407, wala na rin. Predict submit kayo tumingin. 0 na rin dyan. Okay? Sa Road System Lane Center Line, anong tab to? 5404, wala na rin. Kung may pushback man dito, pa isa-isa or dalawa, kayo yung nakakuha, pauna siyang itas. Diba? Since wala ng pushback, doon sa tatlong nangungunang tab, meaning guys, wala na kayong makukuhang task doon. Pero kapag nag-register kayo, kailangan po ninyo i-register itong mga nandito sa taas bago kayo makapag-register dito kung hindi pa kayo nakaka-register sa 5391. Kasi ganito yung trabaho natin guys. Magbibigay sila ng mga projects per tab. Per tab, ito ha, per number, yung sinasabi kong per tab. Per tab, magbibigay sila. And then, kung eto, natapos natin agad, ibig sabihin, doon naman tayo sa next na tab. Diba? If natapos natin si Road System Centerline, syempre dito tayo next. Automatic magda-download yun sa Ginger ninyo. Pero kailangan nyo nga i-register muna yan. Kahit hindi kayo nakatas dyan at kaka-open nyo lang, since naubos na yan kanina, okay lang yun. I-register nyo lang para makaregister kayo dito sa pinakang baba. Kasi magiging failed yung register nyo dito kapag hindi kayo nakaregister dito sa mga nasa taas. Ha, ang tawag dyan is priority. Kung ano yung nasa una, yung dapat ang unang tatapusin. Kasi Centerline Projects or tab is deadline today. Parang hindi nga mahihit kasi hindi pa kami tapos sa reviewer side. Diba? Gets na yung mga pagkakaiba ng mga projects natin. Kung ano yung mga pagkakaiba. Roof project. Sa sunod na lang siguro yan. Huwag muna nating isingit kasi parang nag-aano sila sa roof project. Yes, guys. Kailangan pa rin nating anuhin yung roof project kasi hindi kayo makakapag-task sa roof projects na paparating kung hindi kayo tapos sa roof training. Yun nga lang, ang tawag dito, since yung iba, especially newbies, masyado kasing madaming pag-aaralan doon, kailangan yung mga documents and mga meetings ko before. Since meron tayong available na projects, dun muna siguro kayo mag-focus. Kasi walang sahod sa training. Ito muna kayo mag-focus sa project. Kung mahuli man kayo sa tawag dito, sa roof training, okay lang. Madali lang naman din talaga yon. One day or isang araw. One day, kaya nyong tapusin yon. Or di kaya yung iba, 5 hours, kayang tapusin yung roof training. Diba? So ngayon, if ever guys, etong ating transportation, we still have predict submit 39,900. 39,975 na task pang available. Okay? So ito, kapag naubos nyo to at wala na silang ibinigay na ibang mga projects,
Tsaka kayo mag-proceed sa roof training. Dito muna kayo para kung gusto nyong sumahod by next sahuran, pwede. Yun nga lang guys, end na ng cut-off. I really don't think if yung mga centerline projects natin is aabot sa cut-off ng 15. Kasi pag sinabi natin cut-off, ano yan? First day of the month up to 15, 1 to 15 ang first cut-off. Yung second cut-off, 16 to katapusan. 16 to 30 or 16 to 31. Yan yung sinasabi nating cut-off. Kaya may dalawang cut-off sa isang buwan. So sa isang cut-off, explain ko na rin bago tayo mag-start, sa 1 to 15, kapag na-hit natin yung deadline, lahat ng mga projects or tab na natapos natin sa cut-off na yon, yun yung masasama doon sa next sahod natin. Next payroll. Ang next payroll natin or babayaran tayo sa first cut-off is sa 25. Hanggang katapusan. Yan yung ano natin. O sige, sabihin na natin katapusan kasi minsan na-delay depende sa computation nila. Yun nga lang, last cut-off natin, may mga tabs na hindi isinama. It's because hindi pa sila tapos mag-compute. Kaya nga guys, kapag nalilate tayo ng deadline, hindi agad tayo mababayaran kasi kinukompute pa yan nila. Hindi rin ganun kahirap hindi ganun kadali mag-compute ng mga ano natin, lalo na't maraming tauhan sila. Okay? At ang yung computation, yung query nyo, wala pa doon yung computation ng sahod. Yung query natin na sinisend ko dito sa inyo, etong query natin na to, is dito nyo lang malalaman, nakailang task ba ako? Nabumulis ba ako? Na-hit ko ba yung speed ko? 'Di ba? Dito nyo malalaman. Kapag ganito yung paisa-isa lang yung mga task nyo, wala kayong sasahurin dyan. 'Di ba? Wala kayong sasahurin dyan. Hindi to updated sa akin. Pero alam ko guys, updated dito ha sa performance query nyo. Sa akin kasi hindi makikita. Sa mga labelers lang updated. Yung para sa aking individual, wala. Tapos, asan na nga ba? Yung about sa query naman, katulad ng last, yung 5404 na centerline projects. 'Di ba? Yung mga nasa top yung output niya or top query. Etong mga naka 100 plus na task na to, sigurado ako marami yang or possible na malaki yung kikitain nila. As long as tama yung pinapasa ng mga tao na to na naka 100 plus. Pero itong mga less than 100, huwag kayong umasa na malaki yung sasahuri ninyo. Kaya yung query guide, it's a guide. Guide lang yan. Parang nag-estimate lang tayo kung sasahod ba ako ng malaki sa susunod or hindi. Depende sa gawa mo. Etong mga tatlo, isa na to, huwag kayong umasa na meron kayong sahod sa susunod. Diba? Ganun po mag-determine ng kung may sasahurin ka or hindi. Kaya nga lagi kayong pinupush guys na pa-output, damihan ninyo. Paano kayo magpapadami? Una, kailangan alam niyo yung gagawin dun sa trabaho. Guys, seryoso yung trabaho na to. Sa mga newbies kanina, di ba, pinakita ko sa inyo yung mga last sinahod nung mga labeler dati, nung tab 5315. Transportation din yun. Yung iba dun, mga labeler yung guys, iba pa yung sahod ng checker nyo. Mga labeler lang yun, umaabot sila ng 20,000, 10,000 sa loob lang ng 15 days. Ganun sila kaseryoso sa trabaho nila. Ay, yung iba dun alam ko part-timer kasi kaya yung mga nagpa-part-timer dito, hindi nyo kailangang i-ano yung sarili nyo, yung full-timer lang kasi ang nakakaano. Minsan guys, kung sino pa yung part-timer, sila pa yung mas malaki ang sahod kaysa dun sa mga full-timer. Kasi marunong sila. Alam nila yung galawan, alam nila kung paano bumilis, mag-edits, paano mag-check ng mabilis at the same time mag-edit nga ng mabilis. Yun lang naman yung kailangan nyo dito eh. Pero syempre, kailangan nyo nga, alam nyo yung gagawin nyo, alam nyo yung rules, yung workflow, nare-review, alam nyo itong lahat ng mga documents dito. Pag paulit-ulit nyong tinitignan yung mga documents dyan, masasaulado nyo yung iba't ibang klase
ng mga classifications natin. Intersection, crosswalk, ano pa yung isa? Medians, yan. Sinend ko yan dito ha. Tignan nyo na lang dito. Hindi ko to i-demo or hindi ko to explain. Diyan nyo tignan iba't ibang klase. Kasi kapag nagtanong kayo sa GC tapos sinagot namin, ma'am sir, ano pong klaseng ano to? Anong category to? Kapag sinagot namin at hindi kayo yung nagbabasa sa documents, hindi nyo matatandaan yun. Okay? Maraming ganyan. Mas maganda yung kayo mismo yung nakakabasa, kayo yung nakakakita. Region line pala to. Ganito pala yung inside parking. Ganito pala yung BOC. Ito pala iba't ibang klase ng mga median tsaka crosswalk. 'Di ba? Para kayo nagre-review sa exam. Ganun. At yun po talaga yung trabaho natin sa Transpo Stage 3. More on, maraming categories kayong dapat tandaan. Kung medyo limot na kayo, edi punta lang kayo dito, hanapin nyo. Ganun. Okay? Tapos guys, etong transportation road markings, since sinend ko yan dyan, kailangan nyo itong i-download para ma-open nyo. Kasi hindi mo siya ma-open dito, magkakaroon siya ng error. Diba? Could not open file. Kailangan mo siyang ma-download para ma-open mo siya. Diba? Wait lang. I-ano natin yan. Ito, yung road markings. Ito naman guys, kailangan to para doon sa mga transportation lines and traffic signs. Andyan yung iba't ibang mga lines and traffic signs. Basahin nyo, pag-aralan nyo, para kapag nag-pull na kayo ng task, alam nyo, matatandaan nyo sa utak nyo, ganito yung nabasa ko. Nakita ko to, ano nga bang traffic sign to? Pwede nyo tong buklatin. Kasi kami guys, dati, katabi namin yung mga yan, kodigo nga ang tawag namin dyan sa mga documents na yan. Kodigo namin yan kapag hindi, kasi para less tanong kami. Kasi alam nyo guys, kapag nagtatanong kayo, tapos ang tagal-tagal naming sumagot, naghihintay kayo, lalo kayong mapipending. Hindi kayo makakarami dyan ng task. Pero kung kayo mismo, sarili ninyo, marunong kayong maghanap, marunong kayong mag-search ng sagot sa mga documents natin and meetings, pwede nyo namang i-pass forward kung mahaba yung meetings natin. Kayo mismo yung makakatuklas ng mga sagot sa tanong ninyo. 'Di ba? And at the same time, kapag ganun yung, kapag ganun kasi guys yung ano nyo, yung mindset, in the long run, magiging magaling kayo, pwede kayong maging elite, pwede kayong ma-promote as checkers kasi marunong kayo. Okay? So, yun yung sinasabi ko ha. Pagdating sa mga sahura natin, sa mga rules, ano yung kailangan yung gawin para maging mahusay. Siyempre, maraming newbies dito, hindi ko naman kayo binibigla na kailangan magaling na agad, di ba? Kung talaga hindi kayo ganun or hindi kayo sanay sa ganitong klaseng trabaho, pag-aralan nyo, utay-utay, i-improve nyo. Yung mga sinesend ko na mga red marks, mga color marks na mga slowest, hindi yung pamamahiya, it's more on motivation para makita nyo, ay, nasa top slowest ako, kailangan pala mas igihan ko, mas i-improve ko yung pag-task ko, ganun. Ganun dapat yung mga mindset nyo, ha? Ano raw, yung ibang tab ng center lines po, pag nakaabot ng cut-off, ay hindi ko sure, AJ, kung lahat ng mga ano natin is sasama sa cut-off. Okay? Nasa na pa yung record? Nagre-record kasi ako ng mga ano natin. Eto guys, eto na yung nabayaran nung nakaraan. Yung mga unpaid na hindi nakasama na mga center line yan, mga yan, ngayong cut-off yan ng 15. Sumanda pala tayo. Yung ngayong cut-off ng second cut-off, dito yung babayaran. Ito mga unpaid na yan. Pero ito mga trinabaho natin mula July 1 to hanggang July 16, 17, kung matuwa si Sir Pauline at na-hit natin yung deadline, pwede niyang isama. Pero kung hindi, sa susunod pa yan niyang babayaran. Guys, ang bayad sa atin ha, per tab. Ito, yung 5382, this is a tab. 5383, isang tab. So kapag na-finish natin yan, lahat ng yan yung babayaran sa atin.
Ang akin guys, etong mga transportation na to, kung nakarami kayo dito, kahit dito rin sa transpo, nakarami kayo, paldo na kayo. What more, nagpaldo na kayo sa transpo, marami pa kayong ginawa sa mga centerline project natin, kasi more on centerline and transpo tayo ngayon eh. 'Di ba? Kung nakarami pa kayo doon, mas paldo pa yung sasahurin ninyo. Guys, huwag niyong sayangin yung opportunity na binibigyan tayo online ng mga ganitong klaseng trabaho. Okay? Pwede niyong kitain yung mga office rate sa outside ng kung may mga office job kayo. Tapos ang mga sahod niyo lang dun monthly is mga 20 o 30K. Pwede niyo yung yun dito. Pwede niyong kitain dito kung masipag nga lang kayo. Kung marunong kayong dumiskarte, marunong kayong umintindi, marunong kayong sumunod sa mga leaders nyo or checkers nyo. Okay? Sa mga newbies, guys, if ever ginagate kayo namin ng checkers nyo, at kunyari, sinasabi naming mali ito, mali ganyan, tandaan nyo naman, ha? Hindi pa ulit-ulit tayo ng tanong sa GC. Okay? Huwag kayong paulit-ulit sa GC. Lalo, kasi feeling ko, kapag paulit-ulit yung tinatanong nyo, hindi kayo natututo. Ano yung natutunan nyo? Nakailang meetings na rin tayo. Hindi man pwede guys na lagi ako nag-meeting. Kailangan ko rin namang mag-output para sa sarili ko kasi wala akong sasahurin kapag hindi ako nagpa-output. Ito, wala akong sahod dito but it's part of my job. Binibigyan lang nila na kami ng bonuses if ever para lang dito. 'Di ba? Pero yung mismong fixed rate na kailangan magsasahod ka pag nagpa-meeting ka, walang ganun. Binibigyan lang nila kami ng bonuses kapag natuwa sila at na-hit namin yung deadline. Pero kapag hindi, wala nga. Ganun sabi guys, kailangan din namin magpa-output. Okay na ba? May tanong bago tayo magpunta sa transpo. Mga tanong nyo na hindi related sa transpo. Tanong nyo na bago tayo mag-start. At alas 7 na. 30 minutes na pala ako dito nagdaldal. So, okay na dito? Sa sahod? Ano pa? Sa query? Ano pa? Ano pang yung tanong nyo kanina? Sa cut-off, may nagtanong nun. Okay na, di ba? In-explain ko na. Dito sa cloud natin, performance query, I think okay naman, automated na yun. In every hour, guys, pwede nyo tignan yung performance query nyo kung nag-improve ba kayo or hindi. Pwede kayo na, kahit hindi ako mag-send sa GC. Yung sinesend ko sa GC kasi is overall, para lang makita nyo sino yung mga top, sino yung mga, kasi minsan may mga tao na, ay hala, top ko, nakagaganito na pala siya. Yung kita nyo yung ibang performance ng kasama nyo. Parang nai-inspire din kayo na, lalo sa mga top. Uy, nakaka 200 plus na siya, nakaka 400. Parang gusto kong, gusto kong angatan or di kaya gusto kong sumabay doon. Di ba mga ganong motivation? Kaya minsan, nagsisend din ako ng overall or general queries natin doon. It's para rin mag-motivate kayo doon. Okay na, walang tanong. Okay na ba yung mga tanong nyo? About 5391 po ito, ma'am. Yes, pero nagdadaldal ako yung ibang mga katanungan nyo kasi sa GC kanina. Ito na sinasabi ko, ini-explain ko. Tapos, di ba, nag-explain ako doon, as long as abot ng 100 plus. I think yes, Julian. Sa sahod din naman, ang hinihit kasi natin, guys, di ba? Kung na, tawag dito, anong tawag dyan? Yung ating withdrawal kasi guys, meron tayong withdrawal of 1,500 minimum. So ito dapat yung i-goal ninyo every cut-off. Dapat every cut-off makakasahod kayo. So paano kayo makakasahod or makaka-withdraw ng 1,500 kung hindi nyo dadamihan yung output nyo? 'Di ba? Para sa akin, yung mga nakaka 100 plus na task, and based on my experience, nakakasahod sila or nahihit nila yung minimum of 1.5. Pero dapat, yung lahat ng pinapasa nyo doon, tama. Since ang bayad din naman talaga sa atin guys, hindi naman per task, kundi per edits. Diba? Kumbaga sa isang task, kung marami kang na-edits, okay lang yun. Kung medyo tumagal ka doon kasi marami kang ini-edit, okay lang yun. Babawi ka na lang para sa speed mo, sa susunod mong mga task na may mga konti lang ini-edit. Pero guys, huwag kayong mag-alala. Kapag marami kayong ini-edit sa isang mapa,
matuwa kayo kasi pera yun. Nandun yung sahod. May nagtanong sa akin, taga dito din sa atin, Ma'am, bakit ganun? Mas malaki pa yung sahod sa akin ng slowest na kakilala ko. Baka kaya slowest siya kasi marami siyang ine-edit. Compare sa'yo, na marami kang napapasang task pero kaunti lang yung na-edit mo. So, mas maganda, balance. Mas nakakarami ka ng task ng pasa at the same time, sa mga panapasa mong task na yun, marami kang na-edit doon. Diba? Ganun yun, guys. Maliwanag ba? Malalaman yung tama yung ginagawa ninyo. Ang tawag dito, malalaman yung tama yung ginagawa ninyo kung ma-approve siya ni checker. Pwede nyo yung malaman guys dito sa task history ninyo kung aprobado ba ni checker nyo o hindi. Dito sa file, click nyo si task history. Lahat ng finish dito, kapag hindi umula yung finish hanggang matapos yung tab, meaning lahat ng finish dito, aprobado ni checker. If ever may pushback man kayo at kayo pa rin yung nakakuha ng mga pushback na yan, or if ever kayo yung nakakuha ng mga pushback ng ibang labeler, at kayo yung nakaayos, dito yung pupunta sa finish. Okay? Babalik at babalik yung mga PB nyo, at pag naayos nyo yun, pupunta at pupunta yun dito sa finish. Pwede nyo ditong malaman kung approve nga ba or hindi yung mga task nyo. Kasi itong mga finish na yon, eto yung bayad na. May bayad din naman dun sa na-pushback. Yun nga lang, yung mga nabalik sa inyong task guys, yung mga binalik na task or pushback sa inyo, ang babayaran lang dun is yung mga tamang inedit nyo. Lahat ng maling inedit nyo dun, hindi nyo babayaran. Kaya nga sinasabi ko, be smarter din when it comes to labeling or repairing. Kasi, kailangan balansehin nyo yung bilis nyo, yung edit nyo, dapat tama. As long as, hindi ma-pushback ni checker o ni reviewer yung mga task ninyo. Para sulit. Okay na? May tanong pa. Sige, tanong bago tayo pumunta sa transpo. May tanong. Wala nang tanong aside from transpo? Ha? Wala na? Na-intro ko na ata ha? Ano pa ba nakalimutan ko? Yun lang naman. Wala na? Magkaiba po kapag reviewed tsaka pushback, ma'am. Reviewed. Ang reviewed or reviewing, magkaiba. Ang pushback guys dito malalaman nyo kapag revision siya napunta. Revision. Ang reviewing, meaning, nandun pa siya kay checker. Nire-review pa siya ni checker o ni reviewer. Kapag revision, na pushback na yan or naibalik na. Na-fail. Kumbaga kung sa part namin ng mga checker, finil na namin. Na-fail na namin yung task mo. Kaya pumunta siya sa revision. Pero hanggat nandito pa, hindi pa namin nare-review kung i-approve ba namin or i-check, mapupunta yan sa reviewing. Okay lang dyan, Romer. Sa mga guys, kung hindi naman deadline yung tabs at na-expire, okay lang. Pero kung nag-brand out ha, pero wag nyong sasadyain na ma-expire kayo ha. Baka malaman ng mga managers, masya-shutdown yung account niyo. And isa pa guys pala, pagdating sa query, tapos yung mga managers natin, minsan kasi guys, yung mga managers, yung nag-auto block or nag-shutdown ng mga account ninyo or IDs, kapag hindi nakikita nila, etong mga speed ninyo is hindi bumababa. Hindi ko naman sinabing i-maintain nyo agad ng 15 minutes. Ipababa nyo. Huwag nyong i-maintain sa ganito kataas. Masaya ako kung mapapababa nyo yan. Hindi pa taas. Okay? We have 15 minutes per task para sa speed. Sa transportation. 5391 is a transportation project. Okay? Ang kailangan nating mahit na speed dyan is 15 minutes per task. Meaning, dapat sa isang oras, kung kukwentahin nyo, kung gusto nyo kwentahin yung bilis nyo, sa loob ng isang oras, dapat ilang kang pasa? 4 na task. Diba? Yutin natin, 60
divided by 15 minutes. Dapat maka-4 na task ka man lang sa loob ng 1 oras. Eto, nandito ka ba, Cassandra? Sa 2.64 mo, naka-1 task ka pa lang. At ang laman lang ng task mo is 1,076. Ibig sabihin, sa 1 task mo, umabot ka ng halos 2 oras. Lagpas ng 2 oras. 2.6 nga 2.6 yung iyong kinumsum na oras dito sa task mo. Anong nangyari? Baka hindi ka nanood ng meeting na sabi ko, manood muna kayo kanina kung first timer nyo para alam nyo yung gagawin. Okay? Ano ba kayo center line? Kasi yung center line kasi, yun yung pinakang last stage ng transportation. After nung transportation 1, 2, and 3, center line talaga yung hinuli. Kaya kung pansin nyo, yung mga center line projects natin, galing na yun sa atin ginawa natin yun sa Transpo 3. Ba? Andito ba tong mga to? Maria Lynn. Hindi ko pa to na-update guys kung titignan ko mamaya kung naano pa to. Okay, wait lang. Sige nga, i-check ko muna. May tanong pa, sige. Maya-maya tayo sa transportation, wag kayo excited. Kasi mamaya, mga inaano nyo dyan, pamali-mali pa yung mga, dami nagtatanong sa GC, oh. Sino na naman tong nag-ano? Jairus? Wait lang. Mamaya na kayo magtanong sa GC, guys. Sino si Jairus? 13? Okay, baka bagong ano yun. Saglit lang. Para makapasok siya sa meeting natin. Okay. Pag nag-review ka ng meeting habang may active task, running ba yung working time mo po? Review ka ng meeting habang wala. Ang ano pala guys, ang mga ba't ganun? Ang mga ano natin, shit. Ano nangyari? Ang mga work time natin guys, nakakount yan kapag gumagalaw tayo sa dito ko nga sa kabila. Kapag gumagalaw tayo ng ginger. So, hindi tayo hindi tatakbo yung oras nyo kapag hindi gumagalaw si ginger. Asan yung filter dito? Wait lang, i-filter ko si tab 5391. Check natin kung meron ng pagbabago. Wala pa rin, guys. Wala pa, 158. Same pa rin dito, 136 si Maria Lynn. Hindi pa ito nag-work, itong mga to? Ito, tumaas si Marbien. Marbien, andito ka ba? Imbis na bumaba, tumaas ang iyong speed, lalo kang bumagal. Ella Marie, 96. 96.6, hindi umula. Hindi ka nag-work. Irene Hugo, hindi rin to nag-work. Gerson, 89. Hindi nag-aano yung mga task ninyo. Hindi updated. Sino tong isa? Glenda. Si Glenda, kanina 61 ka. Ngayon, naging 87. Tumaas, guys. Imbis na bumaba, tumaas. Tumaas yung mga ano nyo, yung mga speed nyo. Bumagal lalo kayo. Kaya nga makinig kayo sa transportation. Huwag muna kayo mag-task yan. Hindi maubos agad yung task nyo. Okay, makinig kayo sa mga tips namin na binibigay. Wait lang ha, pasok dito.
para mai-apply ninyo. Tapos, paano po yung error? Di kami pa rin neighbor, may shoulder ako siya, wala. Kung talagang may shoulder, yung center line na yon, tapos si neighbor mo, wala, i-report mo. I-report mo sa center line. Okay? So, wala na bang tanong, guys? Okay na? Malinaw na about query? Ano pa ba yung mga introduction ko? Nasagot ko na yung mga tanong nyo sa utak nyo? Okay na, newbies, ha? Mamayang gabi, pag bago ako mag-out, kailangan tong mga taong to, andito ba to? Ang minsan kasi kaya sila hindi sila umaattend ng meeting, hindi sila nagbabackread. Hindi ko alam ang gagawin ko sa inyo, guys. Hindi ko kayo matutulungan, ha? Kailangan kayo mismong sarili nyo ang tutulong para gumaling kayo, mag-improve kayo kung gusto nyo kumita dito sa atin ng malaki. Okay? May mga newbies akong nakita. Good job doon sa mga newbies na yon. Magaling. Magaling. June pa lang din sila. June lang sila na-hire pero nagpapakitang gilas na sila. Okay? Mga nakaka-output sila ng mataas. Minsan sila pa yung top sa mga output natin. And speed. Nami-maintain nila yung speed. Cash advance, pasensya po. Wala akong cash. Tama na yan, okay? Paputol ako. Nandito ba si Eugene? Paputol ako. Paputol ako ng ng record mo. Kasi medyo mahaba introduction.